Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Patay ang 6 na katao sa Davao City matapos aruhin ng truck ang isang gymnasium na pinagdarausan ng isang seminar. Ang detalye alamin natin sa report ni Noreen Igonia. Sa video, makikita ang wasak na gymnasium at bubaligtad na delivery truck alas 9:45 ng umaga nitong Sabado, Abril 10 sa Barangay Marilog Proper, Marilog District, Davao City. Maririnig pa ang paghingi ng saklolo ng ilang mga residente dahil meron na palang mga individual na naipit sa gumuhong gusali at natumbang sasakyan. Ayon sa ulat ng Davao City Police Office, nasa 4 katao ang dineklarang dead on the spot. 2 ang sinubukang dalhin sa pagamutan, ngunit nasawi rin at nasa 6 ang sugatan sa pangyayari. Kabilang sa nasawi ang isang tanod, asawa nito, isang bystander, driver ng truck at 2 pahinante na ang isa sa kanila ay menor de edad pa. Base sa investigasyon ng mga otoridad, habang binabaybay ng delivery truck na wing van ang kahabaan ng Davao Bukidnon Road papunta sa Davao City na minamaneho ng 40 anyos na si Rodrigo Fronda, ay biglang pumutok ang gulong nito kaya nawalan ng kontrol ang driver, kaya inararo ang katabing barangay gym na noon ay pinagdausan ng isang seminar. Sa lakas ng impact, gumuho ang gym at bumaligtad ang delivery truck. Naipit sa truck ang driver at ang 2 pahinante na sina Remark Banaban, 21 anyos at Lauren Jake Baal, 15 anyos. Nadamay din ang barangay tanod na si Manuel Ongando, 37 anyos at ang kanyang asawang si Irene Ongando, 29 anyos. Sinubukan na magdalhin sa paggamutan ng isang 71 anyos na bystander na si Faustino Gonce na nadamay ngunit binawian din ng buhay. Sa ngayon ay patuloy pa rin na ginagamot sa paggamutan ang 3 barangay tanod, 2 purok leader at isang 16 anyos na menor de edad na sugatan sa insidente. And sad to say na yung barangay may activity, kaya may mga bystander na nadamay doon sa insidente. And merong 22 vehicles na nadamage, ma'am, doon sa pangyayari. Yes, merong civil liability yung may-ari ng wingman man, no, for financial assistance kung ano yung may tutulong niya doon sa mga namatay, doon sa mga na-injured at sa mga na-damage na properties po doon, ma'am. Naulila ng mag-asawang Ongando ang kanilang 4 na menor de edad na mga anak. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad at inaalam pa ang kabuuang halaga ng nadanyo sa pangyayari. Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hindi muna mag-e-export ang mga mangga, mga magsasaka mula sa Zambales. Yan ay dahil sa mas mataas sa transportation cost dulot ng krisis sa petrolyo. Ang detalye sa report ni Rod Izon. Naging masagana ang ani ngayong taon ng mangga sa buong Zambales, lalo na sa mga bayan ng Palawig at iba. Ayon kay Enrico Batumbakal, Pangulo ng Zambales Mango Federation Association. Naglalaro sa 15 milyong kilo ang inaaning mangga sa Zambales kada taon. Pero ayon kay Batumbakal, pansamantalang itinigil ang pag-export ng mangga ng mahigit sa 300 miyembro nito dahil tumaas ang logistical requirements sa pagluluwas nito sa ibang bansa. Dulot na rin ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Pero hindi nangangamba ang mga magmamangga dahil lumaki naman anya ang demand nito sa lokal na merkado. Samantala sa Lawag, Ilocos Norte, naging masagana rin ang ani ng mangga. Pero dahil natapat sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, lumalaki na rin ang gasto sa pagbiyahe. Ayon kay Ricardo Tolentino, Pangulo ng United Luzon Mango Stakeholders Association, hinayaan na lamang niyang mabulok ang tonelalang mangga sa farm kaysa malugi sa pagbiyahe patungo ng merkado. Sa inilatag na Dinamulag Festival 2026 sa panguna ni Zambales Governor Hermogenes Abdanay Jr., naging tampok ang Mango Eating Challenge kung saan ipinatikim ang malalaki at masasarap na manggang dinamulag ng Zambales. Itinampok din ng provincial government ang Mango Cooking Challenge at bumida ang iba't ibang uri ng putahe na may sangkap na mangga. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang tanghali.